Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan kong EPS dito sa South Korea. Ah, Gumawa po ako ng isang recording ngayon para po magbigay ng accounting tips para sa ating mga kababayan dito. Nakakatamad po kasi mag-type sa ating website. Anyway, concern ko lang po is yung mga para sa mga bagong dating natin ng mga EPS. Alam po natin na hindi ganun kadali ang magtrabaho dito sa Korea. Nagtatrabaho po tayo ng umaga hanggang gabi. So, mahirap po ang trabaho dito. So, ganito po yan. Marami po ako nare-receive na email, meron po ako nare-receive ng mga text, offline messages na humingi ng mga advice at mga accounting mga information kung anong gagawin nila. So, meron po tayong mga nakakausap na gusto na magpa-release. So, nakikiusap po ako sa ating mga kaibigan na bagong dating dito na bigyan po ng pagkakataon muna ating mga sarili at ating mga kumpanya, ang ating mga kasamahan na Koreano sa kumpanya ng kahit ilang buwan lamang. Time muna po nating mahawakan natin ang ating alien card bago natin isipin magpa-release. Lalo na po ngayon ay malapit ng taglamig, mahirap po ang pagpapa-release. Ayun po, kung tayo po ililipat, pwede pong maubusan naman tayo ng release dahil yan po is limitado lamang. What if napunta ka dun sa kabilang kumpanya, sa nilipatan mo, ganun din ang sistema. So, kung minsan po dyan pumapasok yung tinatawag ko racism and discrimination. Kaya marami sa mga Pilipino nagkakaproblema. So, yung po mga nag-message, mo especially dito sa ating website, uh, paki-priority lang po ninyo, yung una po nyong ipopost, yung full name po ninyo. Full name, company name, alien card number, your telephone number, name of company, yung pong address ninyo dito sa Korea, yung address of company. Kung maaari po sanang pagdating niyo po sa inyong mga kumpanya, kumuha po kayo or humingi kayo ng calling card, business card sa inyong amo or kahit dun lang sa secretary ninyo. Importante po kasi yung telephone number ng company. So, pwede niyo rin po yan makita dun sa inyong mga hawak na kontrata na naka-indicate po dyan yung number ng inyong employer. At may detalye nyo rin sa amin kung anong klaseng trabaho meron kayo pag kayo ay magpo-post sa sulyap. So, para po mapagtulong-tulungan natin yun yung problema. So, usually po, nagiging problema dyan yung mga APS nating mga bagong dating is, ang nangailangan po sila ng translation or yung mga translator na pwedeng magbigay ng kanilang mga side sa loob ng kumpanya. Meron po dyan mga pinapuwersa magtrabaho kahit linggo. So, hindi po tayo sanay sa ganyan, di po ba? Pero dito po kahit linggo pinagtatrabaho. So, meron po dyan mga bagong dating na EPS na na-aksidente na putulan na ng daliri, wala pa siyang hawak na insurance. So, kailangan po yan i-apply ng kumpanya. Doon po papasok yung passport ninyo and alien card ninyo. So, pag hawak po nila yung passport ninyo, kailangan po nila isubmit ang passport ninyo para makakuha ng alien card. So, kung hawak po nila yung passport, hayaan muna po natin sa kanila yung passport. So, pag hawak nyo na po yung passport, yung inyong alien card, tsaka that's the time na kailangan nyo na pong i-pull out yung passport nyo. At siguro pwedeng pakiusapan ng sino man tutulong na ibalik sa inyo dahil kayo naman na nagmamayari ng passport kung yun ang pinoproblema ninyo. So, pakikiusapan ng kumpanya na ibalik na after na settle na yung inyong mga health insurance, ang yung alien card, and then kasabay na rin yung passport. So, regarding naman sa mga problema sa kumpanya like yung payslip and time card na gusto nyo mag-request, pwede rin natin yan na kausapin ng inyong mga kumpanya kung sinong pwedeng tumulong o tumawag sa inyong kumpanya na bigyan kayo ng mga time card. Kasi marami dito sa kumpanya kumisan dahil mga small and medium companies lang, wala silang napoprovide ng mga alien card, I'm sorry, time card at saka payslip. So, number 1 po yung priority. So, pag dumating po kayo dito, kailangan po meron kayo ganyan dahil minsan nagkakaroon ng problema sa pasahod. So, wala po kayong pwedeng pagbasihan kung wala kayong daily time card at wala kayong payslip. So, kailangan nyo po yan i-demand sa inyong kumpanya, inyong mga payslip. Para in case na meron mali, error sa inyong mga sahod, pwede nyo pong maibigay ang inyong side. So, priority nyo po yan.
Doon naman po sa mga sinasaktan, siguro po hindi nararapat na tayo saktan ng mga kasamahan na, lalo-lalo na yung mga kasama natin, mga Koreano sa trabaho. So, kung kayo po ibinabatukan, meron po dyan ng Pilipino na nung minsan is pinapalo ng distilyador, pwede po natin kausapin ang inyong kumpanya, ang inyong amo, or mismo sadyang, or yung sekretary ninyo, na tigilan yung mga ganong pananakit. So, kailangan po dyan is, number one, yung yung communication. Kung hindi nyo po kaya makipag-usap, yun po siguro ang maitutulong ng mga nakikinig ngayon. So, pwede po kami mag-in behalf or i-refer po namin kayo sa any migrant center dito na pwedeng tumulong sa inyo na magiging translator ninyo at maibigay ang side ninyo sa inyong amo. So, inuulit ko lang po sa ating mga bagong dating na mga EPS, magsipag po kayo at yung inyong pasensya, kailangan masabaan po ninyo. At kailangan po nyo mag-adjust sa kultura nila, sa pagkain, sa klima, at sa pakikisama sa mga Koreano. So, wag po muna tayong magpaparelease, lalo na ngayon malapit ng taglamig, mahirap po nagpaparelease. Baka maubusan kayo ng inyong release, mapunta naman kayo sa pagti-TNT. So, yung pong kasamahan natin na inihikayat ko kayo kay mga EPS, kung matatapos nyo 1 taon. Kasi kung wala kayo 1 taon sa kumpanya, hindi kayo makakakuha ng TEGICOM. Sayang naman. Di ba kaya tayo pumunta ng South Korea para magtrabaho? So, nandito ng trabaho. Nung nandoon tayo sa Pilipinas, iniisip natin, kasi ganito, makapagtrabaho lang. Ngayon, nandito ng trabaho. Pagtsagaan muna po natin. Alam po natin na from 3D, nag-jump ito ng 5D. As personal ko po yan na pananaw. Yung pong 2D, yung discrimination at delay of salary. So, nagiging 5D po siya. So, ganyan po kahirap makipagsapalaran ng isang OFW dito. So, ngayon po, marami po tayong mga migrant center dito. Meron po dyan sa Ansan, meron sa Pyeongtaek, sa Busan, sa Daegu, sa Suwon. Dito po sa Seoul, nandyan po ang Simbahang Katoliko sa pangunguna ni Father Alvin and Father Arvin. Nandyan po ang AFC sa Ansan Foreign Center. Meron din po dyan sa Incheon. Marami rin po dyan mga migrant center na pwede namin kayo i-refer. So, sa madaling salita po, nangangailangan kayo ng mga translator. So, yun po ang i-priority ninyo. Kung may problema kayo, hindi nyo maipaabot, humanap po kayo ng tamang tao na pwede makipag-usap sa inyong mga problema upang hindi na mapunta doon sa pagpaparelease. Kung talagang kaya nyo pa naman magtrabaho, trabahuin na lang. Kung talagang hindi naman papatayin ang katawan ninyo at hindi naman nakakalason sa katawan ng inyong mga trabaho, pagtsagaan na lang muna po. Huwag pong basta-basta magpaparelease. Kung nagpa-release po kayo ng July 23, pinaalala ko by July 24, kailangan nyo na tanggalin ng lahat ng gamit nyo. At wala na silang pakialam kung saan kayo matutulog kahit taglamig. Ganyan po kabigat dito pag kayo nagpa-release. So kung wala po kayong kilala, wala kayong matatakbuhan, lalo na mga Pilipino dito, may kanya-kanyang trabaho. So, lalo na po ngayon, taglamig, mahirap po magpa-release at mahirap po maghanap ng trabaho kasalukuyan. So, konting tiyaga po, sipag, pasensya sa mga kasamahan sa trabaho. So, kung meron po kami maitutulong, nandiyan po ang ating website, i-post lang po ninyo. Paki-priority lang po muna yung mga detalyeng kailangan namin at saka nyo isunod ang mga problema. Doon natin mapag-uusapan kung anong mga problema kailangan namin itulong sa inyo. At i-assess po namin yan. Hindi po kami basta tumutulong. Kailangan po namin i-assess kung kayo po ay may karapatan at nandun po kayo sa tamang side para magreklamo, baka po tulong kami ng tulong, kayo naman nagkamali, mapapahiya naman po yung mga tumutulong, kahit sino po sa mga tumutulong, kung taga-polo man po sila, or taga-migrant center, or taga-labor po sila, at madidisregard lang po yung ating mga nirereklamo. So, magandang gabi po. Ito muna po ang aking maipapay sa inyo. Magandang gabi sa lahat ng EPS at mabuhay po kayo.